Ayan. Ayan. Pansin nyo ba? Oy, nagpagupit ako. Good morning! So, habang tayo'y nagwa-warm up at ginigising natin ang ating kaluluwa, kagigising po natin. So, ito ang naisipan kong iluto natin. Habang tayo nagkakape, nakatabi po ang ating kape dyan. Ini-slice natin ito panghalo sa munggo ng Arabic. Damihan natin ng gulay as usual. Mahilig po tayo sa gulay. Gulay is life. Lentils po ang ating iluluto. Lentils, munggo ng Arabic. Yan na ang ating munggong Arabic, lentils, sumasayaw-sayaw na. Tapos naglabas ako dito ng, yan na naman ang ating kusina na magulo. At naglabas ako dito ng 1 kilong mamoy. Tapos ulo ng salmon. Lulutuin natin para sa akin, guys. May ganon, guys. Ito ang pagkain ko. Ito yung karne ng mamoy. Tapos ipinaibabaw ko yung salmon, ulo ng salmon. Tapos nilagyan ko ng cauliflower. May ganon. Dito sa ibaba yung karne ng mamoy. Ayan. Tapos ayan. Gusto ko dry lang siya. Konti ang sabaw. Yan eh. Lagyan natin ng kunting sabaw lang. At yun yung ating naipakita ko na. Ayun. Tapos yung ating rice, okay na. Tapos yung ating kusina. At yun ang ating katulong. Ayan. Ayan. Nakahugas natin. Kausap niya yung kapatid niya. Kain na tayo. Ako na ang mauuna. Ginutom ako. So, ayun, magtatanggal na tayo ng Christmas tree. Magkakatapusan na ng January. Sabi ko, antayin ko hanggang February para ma-enjoy ko pa ang aking Christmas tree. Dahil, as you know, guys, bali, ang feeling ko, hindi ko na-enjoy ang aking Christmas tree dahil 2 linggo po kami sa bundok. Christmas at New Year na andun po kami. So, sabi ko, wag mo nang tanggalin. Kaya lang medyo free yung aking time today at saka tomorrow. So sabi ko, sige na nga. So tayo nagtutupi-tupi, tinatanggal natin ang ating Christmas tree at naandyan sa aking likod ang aking mister. So sabi ko, tanggalin na. At alam nyo ba, di ba kaugalian sa atin at lalo na sa mga Chinese na dapat ang New Year at Christmas malinis ang bahay, lalo na pag New Year para malinis ang pagsalubong ng bagong taon. Yun nga ang sabi nila. So ako hindi ko nalinis ang bahay dahil wala nga kami sa bundok. Nakapaglinis ako doon, pero dito nang dumating kami dito ay kailangang linisin ang bahay. Hindi naman siya gaanong marumi, pero yung bang feeling na or yung kaugalian natin na dapat magbagong taon ay malinis yung kabahayan. So ako, dahil wala ako dito ng Christmas at saka New Year, so diretso ko na ang paglinis ng buong bahay. Magpapalit tayo ng cover ng couch dito.
So yan na nga, inilagay natin yung bagong cover ng ating couch. Meron din akong katuwang dyan, pero ayaw nilang humarap sa camera. As in, hindi naman gaanong marumi yung bahay, pero feeling general cleaning tayo ngayon. General cleaning hanggang sa kwarto. Ilagay natin ang isang couch at medyo malapit-lapit na tayo ditong matapos. Salamat sa aking mga right hand dyan na tumutulong sa akin. May nag-hover na rin dyan. Merong nasa kusina. Merong naglalagay sa machine ng ating pinagdumihan. At there you go. Almost done na tayo. Hindi ko na ipakita yung sitting room, yung isang tambayan namin sa may sitting room dyan. At okay na tayo. Dito naman na tornado ang ating kwarto. So sabi ko, lubos-lubusin na ang paglinis ng buong bahay. Dito na tornado ang aking kwarto. Tapos naglagay ako ng isang lamesa doon sa ating sewing room. Tinanggal natin doon sa kwarto ni Bunso at inilagay ko dito. Medyo maayos-ayos na. At yan ang kabuuan ng ating paglilinis. Natapos ko rin ang aming kwarto. At maayos-ayos na ang ating sewing room. Lumaki ng konti dahil tinanggal ko yung mga kahon-kahon dyan. Okay na at nakasampay, nakasalugbit, nakasabit ang ating mga jacket. Yan po ang ating sewing machine at ang ating lamesa na galing sa kwarto ni Bunso. At yan naman ang bed ni Lucky. Dito naman, isunod natin ang kwarto ni Bunso. Na tornado din ang kwarto niya. Yun nga, lubos-lubusin natin ang paglinis ng buong bahay. Ayan, natapos rin. Agoy-agoy. Super duper pagod ang inyong lola. Diyan po galing yung lamesa. Maliit ang kwarto niya noon. Lumuwang ng konti. Maluwag-luwag ng konti. At yung mga laruan niya, sabi ko, itatapon ko na. Pero, dinisplay ko pa naman dyan. Maayos-ayos at medyo maluwag siya ng konti. Bingo! Nabingo ang aking buong katawan, guys. At napansin nyo ba? Oy, nagpagupit ako. Ginupitan ko si Habi. Tapos, ginupitan din niya ako. Sa pagod kong yun, ng buong maghapon. Tapos, kailangan kong maligo pa, di ho ba? Pero bago ako naligo, ayan, ginupitan ako ni Mr. Ayan. Oh, ginupitan ko din siya, yung gupit niya. Talagang, never siyang nagpagupit ba sa barber, never. Ako din ganoon. Paminsan-minsan, nakapagpagupit din ako sa Bayro. Kaya lang, mahal siya. So, kung ginugupitan niya ako, nakakatipid kami. Bali, ang gupitan dito, guys, $20. Meron ka ding mahanap na $15, ganoon. Pero kung gusto mo yung gupit na gusto mo, or masiyahan ka, punta ka na lang dun sa sa medyo mamahalin. 20 yung pinaka dito gupit. And then yun na nga, sa pagod ko buong maghapon, guys. Tapos kailangan mo ding maligo pagkatapos ng lahat-lahat ng trabaho, di ho ba? So bago ako naligo, ginupitan ako ni Mr. Ayan, nakatipid po tayo ng at least
mga ipagpalagay na nating $40. O, di ba, bongga? Ay, grabe, natapos. At alam nyo ba, guys, maisingit ko lang yung, ano ba yun? Yung ginawa natin. Alam nyo, ang mga bata, lalo na yung mga anak ko, ewan ko kung may nakaka-relate dyan. Yung panganay ko, magkukwento tayo, i-chismis natin itong ating mga anak. Itong mga anak ko, lalo na yung panganay at saka si Jessie, ano yan, nasanay sila from nung mga maliliit pa sila na ako lahat ang gumagawa. Yung bang, lalo na yung panganay ko, guys, wala siyang kaalam-alam. Laking lola, spoiled siya. Tapos, mula nung pagkabata niya, hindi siya naturuan ng mga gawaing bahay. So, hanggang ngayon, dala-dala pa niya. Si Jessie, matulungin din siya, pero pag dumating yung 5 minutes sa kanya, hindi yan tutulong, tamad din siya. Pero itong bunso ko, guys, si bunso, siya ang naturuan ko ng mga gawaing bahay, sa totoo lang. 'Di ba sabi nila, pag bunso, siya ang spoiled, siya ang tamad, siya ang walang alam. Pero kabaliktaran naman sa akin, guys, sa amin dito. Yung panganay ko, walang alam, oo, dumidipindi pa sa akin, kahit na ngayong may edad na siya. Tapos si Jessie, ganun din. Kung yun nga, kung ikukumpara itong tatlo kong anak, mas maisip or mas matulungin pa yung aking bunso. Pero alam nyo, nasa sa magulang din kung ano ang kalalabasan ng magiging anak nila. Nasa sayo yun, sa pagtuturo mo. Kung tinuruan ko sana ang panganay ko at saka si Jessie, sabi ko nga, babae siya. Pero alam din niyang tumulong. Yun nga, nasa sa magulang yung magiging ugali ng mga anak nila, ganoon. Really? No. It's dark. So, nakalimutan nating ituloy yung ating vlog kahapon dahil habang nagsasalita ako, tanda ko, hindi ko pala na ituloy dahil may kumatok. So, i-end na ako ng vlog. Dinugtungan ko lang. So, yun na yun. Kita-kits tayo ulit sa susunod na ganap.